Sabi dito, paano yung mga magsasaka na nagbabanat din naman ng buto maghapon? High value din naman yung skills nila. Ba't di yung mayaman? Ganito kasi yan. Again, iba't ibang value yung napoproduce natin. May monetary value. Okay, mag-focus tayo dun sa monetary value kasi nga, yun yung isa sa indicators ng pagyaman. Now, yung pinoproduce mong value or yung resulta ng trabaho mo, may kaukulang bayad yan sa current market. Diba? Ngayon, let's say kuha tayo, magsasaka ng palay. Palay. Okay? Yung magsasaka ng palay, mababa yung kita ngayon dahil nga maraming imports, so on and so forth. Tapos, minsan nababagyo pa, so on and so forth. May mga different factors din. Ngayon, compared mo siya sa ibang klaseng product or additional product. Diba? Like for example, yung palay na may kasamang isda, yung palayan niya, or yung palayan na may kasamang crabs. Sino sa tingin mo yung mas mataas yung kita between the two? Yung palay lang or yung may additional crops? Oh. 'Di ba? Oh, punta ulit natin sa third example. Yung isang farmer nagpalit ng totally different different product or agricultural product. Like for example, yung agar wood. 'Di ba? It is being purchased doon sa maliliit na finished product ng agar wood for thousands of pesos. So, sino sa tingin mo yung mas malaki ang kita? So, ito na yung sinasabi ko na hindi porket masipag, dapat nang ma-rewardan because yung reward mo ay depende sa kung ano yung final output mo. Hindi naman porket nagtrabaho ka ng 12 oras, dapat kasing yaman mo na yung mga bilyonaryo na pinag-uusapan natin. No. Nakadepende pa rin yung reward mo sa kung ano yung pagbibigay ng value ng current market natin. This is Pinoy Extreme. Have a good day.